Okay, goody guys, no? So, mayroon tayo dito guys, motor. Ito po ay motor ng front load, no? So, lahat ito guys, inverter, no? So, ito ay sa Panasonic yata ito. Ito naman ay sa LG, no? So, lahat po ito guys ay front load, no? Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano i-check yung mga ganitong motor, no? So, para ito guys sa mga baguhan ulit, no? So, sa mga datihan na, yung mga expert na, skip nyo na lang yung video natin, no? So, yung tutorial natin is para doon sa mga nagsimula pa lamang, no? Para bibigyan kayo ng idea kung paano ito i-check, no? So, ito guys, ito ay motor, ito ng front load, LG. Ito naman guys, front load Panasonic. So, ito yung mga belt type, no? So, ito naman guys, yung rotor type na motor. Ayan, no? So, ito naman guys, ito yung rotor na motor, no? So, ito yung walang belt, no? So, ang pag-test naman guys ng motor, same pa rin, no? Same pa rin yung pagtitest dyan, no? So, gamit pa rin kayo ng tester, no? So, ito yung mga terminal na yan. Ayan, tatlong terminal pa rin yan. Ito, ganun din, no? So, same reading din yan guys, no? Equal reading din yan, no? So, kukuha tayo ng tester guys para makita nyo. So, ayan guys, no? Yung terminal niya, no? Ayan, so, mahirap mag-tester guys, no? Ng, walang taga-video, no? So, tingnan ko kung makakuha ako ng reading dito. Tingnan natin. Ayan. So, meron tayong 10 na nakuha, guys. Ayan. Takpan, no? Mahirap pag walang taga-video. Ayan, 10. So, ibig sabihin, guys, lahat ng terminal yan, guys, 10 yung sukat yan. Ayan. So, 10 po yung pinaka reading niya, no? So, yung mga ito guys na LG, mayroon siyang 10, mayroong 15, depende yan sa capacity guys, no? So, equal reading pa rin yan guys kapag tinester nyo, no? Kasi nga dahil inverter ito. So, usually dyan, nasa 10 ohms yan, 15 ohms yan. Ganun po ang reading. So, ganun din ito guys, ah. Yan, so tatlong terminal na yan, same reading lang din yan, no? So, medyo mahirap lang guys talaga mag-video na nag-iisa, no? Wala tayong pang taga-video. Ngayon, so ang gagawin nyo na lang, sukatin nyo na lang. Yan, sukat tayo. Ito naman guys, yan, no? So, usually guys, ito nasa 5 or 6 ito. Ohms lang, no? So, itong gaganito. Pero, ang ano nyo lang dyan, ang pinaka hint nyo lang guys ay dapat equal reading, no? Equal reading yung mga terminals, ganun din dito, no? So ganun yung reading ng mga motor sa front load. So ayan, no? So medyo hindi lang tayo makapag-tester guys kasi wala tayong taga-video, no? Wala tayong cameraman. So yun lang, no? So yun lang mabigay ko sa inyong tips guys. Ang reading nito ay equal, no? Equal reading yan. Ganun din ito, no? Yung mga inverter, equal reading. Yung mga 3-pin na yan. So, hindi na kayo maliligaw kung paano siya i-check, no? So, yung grounding naman, madodouble check nyo rin yan, no? Lagay nyo sa terminal dito. Then, lagay nyo dito. Tingnan nyo kung may sayad, no? Kung wala naman, okay, no? So, ganun din dito, no? Ilagay nyo dito sa isang mga terminal. Ilagay nyo dito isang test prod nyo, no? Dito nyo ilagay yung isang test prod nyo. Tapos yung isa dito. Tingnan nyo kung may resistance value, no? So, ang resistance value, guys, dapat wala siyang kilo ohms, no? Yung kilo ohms, dapat ohms lang. Mega ohms ang lumalabas. Yan. So, tandaan nyo guys, pag may resistance value na kilo ohms, grounded yan. Dapat mega ohms guys ang makukuha nyong reading. Okay, thank you. Bye-bye.